Noong hapon ng March 10, 2018, isang babae ang naglalakad sa pampang ng ilog Yasu sa Moriyama na isang maliit na lungsod na matatagpuan sa Shiga Prefecture ng Japan. Habang naglalakad, napansin niya ang isang kakaibang pagtitipo ng mga ibon na nagkukumpulan sa ibabaw ng isang bagay sa tabing ilog. Inisip ng babae na tila mayroong mali at sa halip na lumapit ay nagpa siyang tawagan na lang ang pulis at iulat ang nakita. Dumating ang pulisya at ang mga rumesponding opisyal ay napangiwi sa amoy habang sila ay papalapit. Ano man ang bagay na naroon, iyon ay masyadong nabubulok na. At para mabawasan ang amoy, sila ay naglagay ng isang piraso ng plastik sa ibabaw at iniulat na ang bagay na iyon ay isang labi lamang ng hayop at nag-request na iyon ay tanggalin. Ang ginawang request ay hindi naman naging agad-agaran, kaya matapos pa ng 3 araw, ng ilang mga trabahador galing munisipyo ang dumating. Sa ilalim ng supervisyon ng pulis, ay sinubukan nilang tanggalin ang labi doon. At habang iyon ay hinahawakan, ay saka nila malinaw na nakita na ang iniulat na labi ng pulis ay mali pala. Imbes na labi ng hayop, iyon pala ay isang labi ng tao na walang braso, binti at ulo. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Nozomi Kiryu. Ayon sa medical examiner, ang nakitang labi ay tinatayang patay na ng humigit kumulang 2 linggo. Obviously, ang nangyari ay isang murder at ang biktima ay sa isang babae na nasa 30 hanggang 50 ang edad. Wala namang nakita na anumang klase ng identifikasyon ang mga otoridad. Para matukoy ang biktima, 30 mga opisyal ang nagsagawa ng isang door-to-door inquiry sa mga kabahayan na nakapalibot sa lugar. Sila ay nagbabaka sakali na mayroong makapagsabi ng sino man na maaring nawawala o di kaya ay biglaan na lamang nawala. Sila ay nagprint din ng maraming mga flyers na nagsasaad ng ilang impormasyon sa nakitang katawan at ipinamigay sa mga dumadaan. Sa kabilang banda, mayroon ding ilang mga officers ang naghanap para naman sa mga nawawalang parte pa ng katawan ng biktima, ngunit wala silang nakita. March 15, nang ang mga otoridad ay nakarating sa isang bahay na nasa 370 metro ang layo mula sa pinagtagpuan ng labi. Ang bahay ay mayroong nakalagay na nameplate na Kiryu. Sila ay nag-doorbell at isang babaeng nasa 30 ang edad ang lumabas. Tinanong nila ang babae kung mayroon itong alam na sino man na maaaring nawawala at sumagot na wala itong alam. Tinanong din nila ito kung nakatira ba itong mag-isa sa bahay, kung saan iyon ay sumagot na kasama nitong nakatira ang nanay nito. Ngunit iyon ay wala sa bahay na mga oras na yon. Tinanong naman nila kung kailan iyon babalik, kung saan sinabi ng babae na hindi nito alam at walang ideya kung kailan, dahil hindi daw nito alam ang schedule ng ina. Nang tanungin ng mga pulis ang pangalan ng babae, nagpakilala ito bilang si Nozomi Kiryu. Kinabukasan March 15, bumalik ang mga otoridad sa bahay ni Nozomi at napagtanto na wala pa din ang ina nito. Muli nilang tinanong si Nozomi kung nasaan ang ina at kailan iyon babalik, kung saan sinagot naman ni Nozomi na ang ina ay sa ibang lugar nakatira at siya lamang ang nakatira sa bahay na iyon ng mag-isa, na ibang-iba sa isinagot nito sa mga pulis ng nakaraang araw. Dahil walang malinaw na sagot, ang mga otoridad naman ay nagpunta sa mga kapitbahay at sa pagkakataon na ito ay nagtanong ng tungkol kay Nozomi at ina nito. Ang ina ni Nozomi ay ang 58 anyos na si Shinobu Kiryu. Ayon sa mga kapitbahay, si Shinobu ay madalas na lumabas ng bahay at regular na pumupunta sa ilang mga establishmento sa lugar. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw ay hindi na ito pumupunta doon at lumalabas ng bahay. Sinuri ng mga pulis ang ilang mga CCTV footage at nakita na ang huling pagkakataon na nahagip si Shinobu sa kamera ay sa isang tindahan na madalas nitong puntahan
At iyon ay noong January 19 pa, na halos 2 buwan na. Pagkatapos nito, si Shinobu ay hindi na muling nakita ni Numan o nahagip ng anumang kamera. Sa nakuhang impormasyon, ang mga otoridad ngayon ay nag-focus sa background ng pamilya Kiryu. Napag-alaman na ang ama ay totally estranged na, kung saan hindi na nag-bother pa ang pulisya na iyon na itanungin dahil wala naman iyong maisasagot dahil sa kawalan nito ng kaugnayan sa mag-ina. Sa makatuwid, sinosumi lamang ang kasama ng inang si Shinobu sa bahay at ang maaring may kinalaman sa nangyari sa pagkawala nito. Base pa din sa investigasyon, ang 31 anyos na sinosumi ay kakagraduate lamang ng nursing noong March na ilang araw lamang bago nakita ang bangkay sa tabing ilog na maaaring kay Shinobu. At nagsimula noong April 1 ay nagtatrabaho na bilang nurse sa isang ospital. Matapos ng ilan pang investigasyon, May 17, ang mga otoridad ay mayroon ng sapat na dahilan at inaresto na si Nozomi. Sila ay kumuha na din ng DNA sample mula rito at ikinumpara iyon sa nakitang labi na tuluyang nagkumpirma na ang bangkay sa tabing ilog ay ang nawawalang ina nito na si Shinobu. Noong una ay todo tanggi si Nozomi sa nangyari sa ina at sinabi na iyon ay nagpakamatay. Ayon pa kay Nozomi, si Shinobu ay sobrang nalungkot nang siya ay bumagsak sa entrance exam para maging midwife o komadrona. Bigla na lamang daw itong kumuha ng kutsilyo at hiniwa ang sariling lalamunan. Ang kwento naman na ito ay hindi pinaniwalaan ng mga pulis at sa patuloy na pagtatanong, si Nozomi ay tuluyan ng umamin. Base sa mga sinabi ni Nozomi at sa pinagsama-samang mga salaysay na nakita ng mga otoridad tungkol sa pamilya, ito ang kanilang nabuo na kwento. Bagamat wala ng papel ang ama ni Nozomi sa pamilya, noong mga panahon na kasama nila ito, sinasabing mahal na mahal ito ni Nozomi. Madalas ikwento ni Nozomi kung gaano siya kasaya noong ipinapasyal siya ng ama, isinasama sa swimming at iba pang masasayang aktibidad. Ayon kay Nozomi, iyon lamang ang masasayang nangyari sa kanya noong kanyang kabataan. Taong 1998, nang naghiwalay ang kanyang mga magulang at simula noon, si Nozomi ay nanirahan na kasama ng inang si Shinobu. Ang dahilan ng hiwalayan, iyon ay dahil hindi na kayang tiisin pa ng ama ang toxic na personality ni Shinobu. At sa naging paghihiwalay na ito, ay ang simula naman ng pamumuhay ni Nozomi kasama ng ina. Isang pamumuhay na puro pagkontrol at pagdikta sa buhay niya. Sa simula pa lamang ay gusto ni Shinobu na maging isang midwife o kumadrona ang anak at sa kagustuhan na ito, siya ay determinadong siguraduhin na iyon ang magiging karir ni Nozomi. Kahit hindi pa man nagsisimula ng middle school, si Shinobu ay todo paalala na kay Nozomi na ang dapat nitong maging karera ay ang pagiging komadrona. Gusto din niya na magkaroon ng anak ng mataas na kalidad ng edukasyon at ang tingin sa mga estudyanteng pumapasok na mga pampublikong paaralan ay nakakahiya at madalas na sabihin sa anak na hindi katanggap-tanggap kung si Nozomi ay mag-aaral din doon kapag siya ay tumanda. Napakataas ng kanyang expectation sa anak kaya nang si Nozomi ay nakakuha ng gradong 89 sa isang pagsusulit noong ito ay nasa elementarya, si Shinobu ay galit na sumigaw, quote, "Hindi ka makakapasok sa isang pribadong junior high school sa ganitong grado at sa walang kwentang eskwelahan lamang ang bagsak mo." Ayon pa kay Shinobu, kung hindi makakakuha si Nozomi ng 100%, ibig sabihin ay hindi ito nagsusumikap. Kaya ang ending, si Nozomi ay kailangan na maging perpekto sa halos lahat ng bagay. Dahil kung hindi, papagalitan at sasabihan siya ng ina na hindi siya nagtatry. Kalaunan, si Nozomi ay natanggap naman sa isang pribadong junior at senior high school. At bagamat naging kasayahan iyon ng ina, si Nozomi naman ay hindi naging masaya sa achievement na nakuha. Noong panahon na narating ni Nozomi ang huling taon ng high school, siya ay nawala ng gana sa pag-aaral at nagsimulang bumaba ang mga grado.
Si Shinobu naman bilang tugon sa nangyari na ito, ay kinumpiska ang cellphone at binantayan oras-oras si Nozomi sa pag-aaral. Para naman sa kurso, si Nozomi ay pwede lamang mag-enroll sa university na pinakamalapit sa kanilang bahay para si Shinobu ay madaling makapag-commute papunta doon. Lingid sa kaalaman ng ina, si Nozomi ay nag-apply sa isang universidad na malayo sa kanilang bahay. Nang nalaman ito ng ina, iyon ay todo tanggi at pinagbawalan si Nozomi na mag-apply. Gayunpaman si Nozomi ay nag-apply pa din at sa kasamaang palad ay hindi naipasa ang entrance exam. Kaya ang ending, siya ay pinagalitan at minaliit pa ng ina dahil siya daw ay nag-apply sa paaralan na hindi nito sinang-ayunan. Dahil hindi nakapasa, inisip ni Shinobu na hindi pa sapat ang kasalukuyang antas ng edukasyon ni Nozomi. Kaya pinag-apply nito ang anak sa Kyoto University School of Medicine, partikular sa isang programa sa nursing. Pinag-apply niya doon si Nozomi, hindi dahil pumapayag ito na kumuha ng ibang kurso ang anak, kundi dahil mas magiging maganda ang kwalifikasyon nito kung sakaling si Nozomi ay magre-reapply bilang isang midwife. Unfortunately ay hindi na naman nakapasa si Nozomi at sa halip na tanggapin iyon, si Shinobu naman ay nagsinungaling sa mga kamag-anak na nakapasa si Nozomi at pinilit din ang anak na magsinungaling sakaling may makasalubong itong kamag-anak. Kalaunan, si Nozomi ay tumuntong na sa tamang edad at nagdesisyon na maghanap ng trabaho para magkaroon ng sariling pera at may magamit para mag-apply sa gustong nursing program. Hindi nagtagal ay natanggap naman siya sa trabaho, ngunit bilang isa pa ding menor de edad noon, ay kailangan pa rin ang pahintulot ng magulang para makapagtrabaho. Katulad ng inaasahan ay hindi siya pinayagan ng ina, kahit ito ay isang part-time na trabaho lamang para kumita ng pera na makakatulong sa gusto nitong kurso o trabaho na kumadrona. Sa pagkakataong ito ay mas lalong naging intense ang pagiging makontrol ni Shinobu, kung saan si Nozomi ay kailangang matulog, gumising at mag-aral sa ilalim ng pagmamatiyag ng ina at hindi na nagkaroon ng oras pa na mapag-isa. Umabot pa sa punto na si Shinobu ay sinasamahan pa ang nasa higit 20 anyos ng anak sa banyo para maligo. Pagdating naman sa grado ni Nozomi, kapag iyon ay hindi umabot sa expectation ng ina, ang naging parusa ni Shinobu ay obvious na obvious sa mga makakakita. Ayon sa mga kaklase, si Nozomi ay pumapasok sa eskwelahan na mayroong palatandaan ng pisikal na pang-aabuso. Kabilang na dito ang 3 mga hiwa na minsang nakita sa kanyang pulso. Mayroon din mga sugat na tila mga latay. At noong tinanong si Nozomi tungkol dito, sinabi nito na ang ina ay kumuha ng kutsilyo at hiniwa iyon sa kanya bilang parusa sa nakuha niyang mababang marka. Minsan naman habang ang guro ay nagbibigay ng grado sa mga estudyante, si Nozomi ay bumulong sa isang kaklase at sinabi na muli itong magdurusa dahil siya muli ay makakakuha ng mababang marka. Ang mga kaklase ay may ideya na sa nangyayari sa kanya, kaya sinubukan ng mga itong kumbinsihin ng guro na baguhin o dayain ang grado ni Nozomi, na syempre ay hindi naman maaaring gawin. Kaya sa halip, si Nozomi ay pumunta sa isang convenience store at pina-photocopy ang report card at binago ang mga marka. Nabuko naman iyon ni Shinobu at bilang parusa ay binuhusan ng kumukulong tubig si Nozomi. Sa mga abuso na ito ay sinubukan naman ni Nozomi na tumakas. Sinubukan niya iyon ng 3 beses at sa 3 beses na iyon, si Shinobu naman ay kumuha ng private investigator para hanapin at i-report na si Nozomi ay missing sa mga pulis, na bilang resulta ay ang pagbabalik niya sa abusadong ina. Sinubukan din niya na tumakas kahit na isang araw lamang at nagpalipas ng gabi sa bahay ng isa sa kanyang mga guro. Doon ay ipinakita niya ang 3 malalaki at maiitim na pasa sa kanyang mga binti, kung saan siya ay kinumbinsi na magsumbong sa pulisya. Gayunpaman si Nozomi ay tumanggi na magsumbong, kaya ang mga nakakita sa mga pasa na iyon ay walang magagawa,
kung si Nozomi naman ay hindi willing sa pagsumbong na isasagawa. Pagsapit ng 2014, pina-enroll ni Shinobu si Nozomi sa School of Medicine ng Shiga Medical University, partikular sa departamento ng nursing, sa kondisyon na ang tanging karir na ipupursu ni Nozomi ay ang pagiging isang midwife. Sa kabila ng kondisyon o babalang iyon, ang mga taon ni Nozomi sa universidad ay ilan sa mga pinakamagagandang taon ng kanyang buhay. Bukod doon ay hindi din siya gaanong namamatyaga ng ina sa university, kaya ang kanyang grado ay nagsimulang mag-improve at nagkaroon ng tunay na interes sa nursing. Sa kasamaang palad, ang naranasang kaligayahan at kalayaan ay panandalian lamang. Sa pagtatapos ng kanyang ikalawang taon, bilang parte ng kondisyon ng ina, nag-apply si Nozomi sa midwife program sa university kung saan siya ay rejected. Bilang tugon, inutusan si Nozomi ng ina na magsimula muling mag-aral sa isa pang university para mag-apply sa midwife program na nangangahulugan ng mas maraming taon ng pag-aaral para sa isang bagay na ayaw niya at mas maraming taon din sa ilalim ng kontrol ng ina. Nagpatuloy siya sa pag-aaral at July 2017, sa kanyang ika-4 at huling taon sa Shiga Medical University, natanggap si Nozomi bilang isang nurse sa Shiga Medical University Hospital, isang bagay na palihim niyang inaplayan at hindi inaasahang matatanggap. Nang nalaman ito ni Shinobu, sinabi nito sa anak na tanggihan ang offer at ipagpatuloy ang gusto nito na maging kumadrona si Nozomi. Gayunpaman ay hindi nakapasa si Nozomi sa entrance exam sa alinman sa mga paaralan ng kumadrona na pinilit ni Shinobu na pag-applyan niya. November 2017, pinilit ni Shinobu si Nozomi na sumulat ng isang written apology or pledge of commitment. Ang nilalaman ay ang kondisyon na hindi tatanggapin ni Nozomi ang alok na posisyon na nurse kahit hindi ito nakapasok sa midwifery school noon, at muling kukuha ng admission examination sa iba't ibang midwifery school hanggang makapasa. Sinubukan ni Shinobu na ipasa ang dokumento na ito para magkaroon ng legal na bisa. December 20, 2017, natuklasan ni Shinobu na si Nozomi ay may pangalawa palang cellphone na itinatago, kaya hindi niya ito lubos na nabantayan. Bilang tugon ay kinuha niya ang cellphone, dinala iyon sa hardin at binasa gamit ang isang bloke ng concrete. Pagkatapos ay inutusan niya si Nozomi na lumabas at pumunta sa garden sa kalagitnaan ng gabi para magsagawa ng isang dogesa, na isang tradisyon sa Japan kung saan kailangan na lumuhod at yumuko at idiin ang noo sa sahig. Ang tradisyon na ito ay ginagawa bilang pagpapakita ng lubos na paggalang, paghingi ng malaking pabor, o ang pagbibigay ng desperadong paghingi ng tawad sa isang napakalaking pagkakasala. Ang kanilang garden ay open na open at mayroong sino man ang maaaring makakita sa paggawa ni Nozomi ng dogesa, at habang iyon ay ginagawa, kinuhanan pa ni Shinobu si Nozomi ng picture. Ang pangyayari na ito ang nagsilbing huling PC sa mga abusong nakukuha ni Nozomi, kaya simula sa araw na iyon, siya ay nagplano na sa pagpatay sa ina. Sa pagitan ng December 24 at 26, nagpadala si Shinobu ng messages kay Nozomi na ang mga nilalaman ay mga pangungutya at babala. Mayroon ding messages na nagsasabing, quote, "Nakakainis, sana mamatay ka na." At mayroon ding, "Mamatay ka na." Tila mas gusto pa ni Shinobu na mamatay ang anak kaysa magkaroon ng karir na hindi niya pinili. January 5, 2018, si Nozomi ay muling nakaranas ng pangungutya sa ina, kaya siya ay nag-search sa internet tungkol sa planong pagpaslang dito, tulad ng ilang mga kaso ng murder at maaaring gawing murder weapon. January 17, si Nozomi ay sumulat ng isang draft sa kanyang Gmail account na naglalaman ng kanyang balak na pagpaslang kung sakaling siya ay hindi na naman makakapasa sa midwife exam. January 18, nang muling kumuha ng entrance exam si Nozomi sa midwifery na muli niyang ibinagsak. Nang nalaman ito ni Shinobu, si Nozomi ay muling sumailalim sa isang mahabang serye ng pangungutya at verbal abuse.
Sa pagkakataon na ito, tila wala na talagang choice pa para paaslangin ang ina. January 19, nagpasya si Nozomi na bigyan ng huling tsansa ang inang si Shinobu at umamin dito na gusto niyang maging isang nurse. Ang magiging reaksyon ni Shinobu dito ang magdidikta kung uurong ba siya o tuluyang papaslangin ang ina. Bilang tugon, si Shinobu ay sinigawan at muling kinutya si Nozomi ng buong gabi. Para sa kanyang plano, si Nozomi ay bumili ng isang kitchen knife na may talim na humigit kumulang 15 hanggang 20 sentimetro ang haba at tinanggal ang hawakan noon. Sa kanilang bahay ay mayroong back scratcher o pangkamot sa likod na nasira ng kanilang aso ang parte ng pangkamot at ang mahabang handle na lamang ang natitira. Ang handle na ito ay ikinabit ni Nozomi sa talim ng kutsilyo gamit ang nylon cord at iyon ang kanyang magiging murder weapon na mayroong nasa 40 hanggang 50 sentimetro ang kabuuang haba. Sa pamamagitan nito ay hindi na niya kailangang masyadong lumapit sa ina kapag dumating na ang tamang pagkakataon. January 20, nang mag-aalas 2 ng hapon, si Nozomi ay naglalaro ng mobile games habang si Shinobu ay todo pa din ang putak at pangungutya sa anak sa hindi nito pagpasok sa midwifery school. Nang mapagod at natapos ang pagpuputak, inutusan nito si Nozomi ng isang massage na isang bagay na madalas iuto sa anak matapos ng mahaba-habang serye ng verbal abuse. Sumunod naman si Nozomi at minasahe ang likod at balikat ni Shinobu. Maya-maya lang ay nagsimula ng makatulog si Shinobu at nang nakita iyon ni Nozomi, siya ay pumunta sa aparador sa kwarto at kinuha ang kanyang patalim. Bumalik siya sa kinalalagyan ng ina at lumuhod ng kalahati sa natutulog ng ina. Saka itinurok sa kaliwang bahagi ng leeg ang patalim na hawak niya. Agad na nagising at sumigaw si Shinobu na masakit at saka nagtangka na itulak ang anak. Natakot si Nozomi dahil sa una ay inakala niya na agad natatalsik ang dugo mula sa sugat na agad na ikamamatay ng ina. Dahil sa hindi iyon ang nangyari, agad na nagpanik si Nozomi at sunod-sunod na ibinaon ang patalim sa ina. Hanggang sa iyon ay tumama sa isang matigas na bagay na maaaring buto. Hindi naman nagtagal at si Shinobu ay hindi na nakakilos pa hanggang iyon ay nalagutan na ng hininga. Bandang alas 3:42 ng umaga, siya ay nagpost online sa kanyang social media at sinabi, quote, "Natalo ko ang halimaw. Ngayon ay maaari na akong mag-relax." Speaking of relax, hindi pa niya pwedeng gawin yon dahil kailangan niya munang siguraduhin na walang makakaalam sa nangyari. Bago gawin yon ay tinakpan niya muna ng kumot ang bangkay at nanood ng isang drama na hindi pinapanood ng ina noong ito ay nabubuhay. Matapos nung na inatulog na muna si Nozomi at kinabukasan na gagawin ang pagdispatsa. January 21, pumunta si Nozomi sa isang home improvement center at bumili ng lagari at iba pang mga kagamitan sa paggupit. Balak niya iyong putol-putulin at ginawa ang pagparte sa banyo sa sumunod na ilang araw. Ang putol na ulo at mga paa ay inilagay niya sa mga garbage bags at itinapon bilang basura sa bahay na maaaring sunugin kapag nakolekta. Samantala, ang katawan naman ay inilagay niya sa isang malaking plastic na balde at dinala sa parke sa tabi ng ilog. Pagkatapos ay iniwan niya ang katawan sa isang tumpok ng damuhan kung saan ito nanatili doon bago iyon natuklasan sa loob ng 2 buwan. Para wala masyadong maghinala sa pagkawala ng presensya ni Shinobu, kinuha ni Nozomi ang cellphone nito at nagpanggap bilang ang ina. Alam niya ang password at speech pattern ng ina, sapat na para makapagpanggap at malinlang ang mga kakilala na iyon ay buhay pa. At sinasabi lamang na iyon ay out of town kung mayroong bumibisita sa bahay. Bilang wala na sa kanyang buhay ang ina, nagawa na ni Nozomi ang kagustuhan na maging isang nurse. February 2020 nang nagsimula ang paglilitis kay Nozomi sa Otsu District Court, pinanindigan ni Nozomi ang kanyang unang sinabi na nagpakamatay ang ina dahil sa kawalan ng pag-asa noong siya ay hindi nakapasa. Agad naman iyong sinalungat ng prosekusyon. Ang unang dahilan
ay dahil ang mga nakitang sugat sa katawan ay inconsistent sa pagpapakamatay. Pangalawa ay dahil sa dokumentong pilit na pinapirma ni Shinobu na nagpapakita ng antisipasyon sa posibilidad na pagbagsak sa exam. Kaya ang sinasabing na-shock ito at talagang nalungkot na naging dahilan ng suicide ay malayong mangyari. At kung talagang ito nga ay nagpakamatay, bakit kinailangan pa ni Nosuming pagparte-partehin ang bangkay? Ikinatwira naman ng depensa ang ilang dekadang pisikal at emosyonal na pang-aabuso na ibinigay ni Shinobu sa anak na si Nosumi na nagdulot ng pagkakaroon nito ng personality abnormalities na lubos na nakaapekto sa judgment ni Nosumi. Bukod sa kwento ni Nosumi, ang mga pulis ay mayroong mga witness na nakakita ng mga palatandaan ng pang-aabuso na iyon. Kaya ang sinasabing pang-aabuso ay out of question. Bukod pa doon, ang picture ni Nosumi nang ginawa nito ang dogesa ay nakasave pa din sa phone ni Shinobu. Sinubukan ng depensa na i-highlight ang pang-aabuso na ito para mabigyan si Nosumi ng mas magaan na sentensya. March 3, 2020, nang bumaba ang hatol ng korte at si Nosumi ay napatunayang guilty sa pagpatay sa inang si Shinobu. Siya ay hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Hindi nagtagal at ang hatol ay pinasahan ng apela at nang dalhin si Nosumi sa korte sa kanyang pangalawang paglilitis, siya ay mas naging open na at umamin sa nagawa. Ayon kay Nosumi, dahil sa natanggap na lenient sentence noong una dahil sa mga abusong naranasan, naramdaman niyang siya ay naiintindihan ng karamihan. Sinabi din ni Nosumi na ang ilan sa kasamahang mga inmates ay mga ina din na trinato ng mas maayos ang mga anak nito. Ang ama ni Nosumi ay bumibisita din sa kanya sa bilangguan. Dahil sa nakuhang simpatya sa karamihan, iyon ay nagmulat sa kanya na umamin na at sabihin ang katotohanan. January 2026, ang Osaka High Court ay binawasan ang hatol kay Nosumi at ibinaba ang sentensya sa 10 taong pagkakakulong na lamang. Hindi na umapela si Nosumi, ang depensa o maging ang prosekusyon sa bagong hatol na ito. Ang kwento ni Nosumi ay naging tanyag sa Japan na may adaptasyon sa drama at isang libro tungkol sa kanyang kaso at kalaunan ay sa isang manga. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!